self-supporting. Buti masipag. Buti masipag yung yung anak mo na mag-aral kahit na paano. Kahit na walang sumusuporta. Sa bagay, andito naman si papa niya na laging sumusuporta. Sa construction Balagi ba kuya na mayroong trabaho na wala, mayroon. Pag konti. Hindi naman yung permanente. Yung dalaga nahihiya. Pag halimbawa Nagluluto. walang trabaho, anong ginagawa mo dito sa inyo? Anong pinagkabalahan mo dito? Walang trabaho. Pero naman yung nakuha ka ng kahit paghapon lang. Meron naman. Kahit ano mo kasi, ayos water pump, kahit ano dyan. Electrical, ganyan. Yan, nagpuga ko ng putik. Kaya minsan meron, hindi naman Hindi nawawala naman. Hindi naman nawawala ng trabaho kahit na paano. Hindi naman nababakante. Halimbawa, magkabakante man, hindi magtatagal, meron na uli. Yan, dito na naman tayo uli. Mga kalingap sa lugar nito, lakad na naman tayo. Pero mayroon tayong kasamang kagawad isa. Dito sa lugar, kasama natin, Kalingap Rose. Yan po, pakisubscribe naman po mga kalingap sa mga hindi pa nakasubscribe kay Kalingap Rose. Ang ambasadora ng Masbate. Yan. Kaya nga Main tao. Hagdan. Madulas itong itong hagdanan. Mapapagtamping ka. Wala na pa kayo. Putos ni Yun. Morning po. Ay, magandang hapon. Hapon na yata. Hapon na, lawan mo na. Ay, nilagbit. Ay, si kuya ito. Sinong kasama mo dito kuya? Mga anak ko. Yung mga anak mo. Single parent. Yung asawa mo. Wala na, tagal na. Bakit sana pumunta? Sa abroad eh. Sa kabilang bahay. Sa kabilang bahay. Ng ibang bahay. Yung pinanggalingan din namin kanina. Sumakabilang bahay din. Yan ang bahay niya. Yan o. Anong hanap buhay mo dito kuya? Construction. Ano nga pala yung pangalan ninyo? Wilbert Bangate. Wilbert Mangate? Bangate. Ay, Bangate. Anong pinagkakitaan dito? Sa construction lang? Tapos yung mga anak mo dito, ilan? Apat yung anak ko. 3 babae, 1 lalaki. Yun. Tapos iniwan pa. Tapos yung asawa mo naman, bakit iniwan niya? Ako yung iniwan dahil ako yung naiwan dito eh. Nagatubo. Naghanap na ng ibang putahe? Tagal na yun. Maliit pa yung bunso ko. Mga ano pa lang yun, 6 years old. Hindi ibig sabihin matagal na pala. Tapos yung bunso mo ilang taon na ngayon? No, 16. 16. Hindi na. 10 taon na Anong dahilan kuya? Bakit iniwan ka? Siguro, kahirapan siguro. Pero na yun. Kahirapan na buhay. Ilang taon na si kuya? Ako 49 ako. 49. Para may nagluluto dyan. Yung anak ko, yung panganay ko, umuwi. Panganay mo, lalaki o babae? Babae. Ilang taon na yung panganay mo babae?
23 na siguro yan. Oo. Bakit saan galing? Nasa ano yan, ano sa nag-school, tapos working student. Oo, pwede ba nating makausap si ano, yung anak mo? Jel! Ayaw niya. Abo pa! Ayaw niya daw. Ngayon, mataba eh. Oo, hindi naman natin pwedeng pilitin kasi ano niya yan eh. Yung punikan. Nahiya lang siguro. Wala ka bang ano, kuya? Panawagan doon sa asawa mo na iniwan na kayo ng anong 6 taon? Yung anak niyang college, self-supporting. Hindi masipag. Buti ano masipag yung ano, yung anak mo na mag-aaral kahit na paano. Kahit na walang sumusuporta. Sa bagay, andito naman si papa niya na laging sumusuporta. O, sa construction ano. Balagi ba kuya na mayroong ano? Trabaho? Na wala. pag Hindi naman yung nagmamente. Yung dalaga, nahihiya. pag halimbawa Nagluluto. walang trabaho, anong ginagawa mo sa dito sa inyo? Gusto po Anong pinagkabalahan mo dito? Walang trabaho. Pero naman yung nakuha ka ng kahit paghapon lang. Meron naman. Kahit ano mo kasi, ayos water pump, kahit ano dyan. Electrical, ganyan. Yan yung pag ako ng putik. Kaya minsan meron, hindi naman Hindi nawawala naman. Hindi naman nawawala ng trabaho kahit na paano. Hindi naman na nababakante. Halimbawa magkabakante man, hindi magtatagal, meron na uli. Kaya dala ko ng electrical. Lahat naman sa loob ng bahay, nadala ko naman. Kaya, Kaya nangangakin yung dalaga. ayan, mataba na yan. Luto ng... Pwede naman yes, maubusan lahat. Kaso lang, wala na kasi ako yung dating sinusuporta na. May baboy ako dati, wala. Ito yung sarili mong bahay, Kuya Wilfredo. Ay, ano? Anong pangalan? Anong pangalan mo? Wilbert. Ay, Wilbert. Ito yung bahay mo. Itong bahay nito. Iwan sama. Itong bahay ninyo. Ayan. Tapos ito. Dahil dati nandiyan yan, nilagyan ko lang ng ano dyan, yung lutuan ba para yung usok. Para hindi maano dyan, yung usok, ano. Mga damit pag ginagamit na sa school, nangangamoy ng usok. Dati nandun. Siyempre. Ito yung bahay ninyo, at ito naman yung pinaka-dirty kitchen. Yung lutuan. Usok mga kasi. Kaya nga. Sineparate ko dyan. Kaya ko muna nilagyan. Okay naman yung naisip mo. Kaya dati ba yan ng manok? Ay, dito? Okay pala, merong ano dyan, no? Yung ano na manok. Manok yan. May aso yun nasa loob. Parang mga anak yung aso, kaya nandyan. Aso at saka manok ang tumitira dyan? Diyan ako nagluluto. Kasi yung uso kasi nandun, saka sa mga damit, sa mga uniform nila. Nangangamoy. Kaya dyan yung uso. Alam mo kuya, bata ka pa. Pwede ka pang mag-asawa. Hindi ka ba magmula nung nawala humuiwala na yung asawa mo, hindi ka ba nakaisip na maghanap ng iba? Hindi ko naisip ko. Yan ang panganay ko. Yung panganay mo. Ilang taon na siya? 23. 23. Magmula nung wala na yung asawa mo, na siguro yung asawa mo ay naghanap ng iba. May pamilya na. Siguro, pero kasi tagal na. Saan naman siya nakatira sa ngayon? Dati, taga Cabanatuan. Cabanatuan City. Magulang mo. Hindi kaya bumalik doon? Pero nung nagkakilala kayo, saan kayo nagkakilala ni ate? Sa Maynila. Sa Manila, nung doon ka nagtrabaho at doon kayo nagkita. Yun, kaya ang ginawa mo, nung nagkakilala kayo, dito na mismo sa bahay ninyo, dinala mo
Nung ano na, nung umuwi na kami dito, yung magkaanak na, yung kaanak namin pangalan. Hindi sa panganay. Kaya dito na kayo namimihan. Tapos nasundan pa uli ano. Naka-4 na anak. At yung bunso 16 na. Matagal na pala. Tagal. Ibig sabihin mayroon ka ng ano, yung pinaka-bunso dalagita na. Dahil ano na yung grade 11 na. Oo. Ano sa tingin mo kuya? Bakit kaya umalis dito si ate? Anong dahilan? Anong dahilan bakit umalis? Siguro dahil na sa pera. Dahil nung nung itatrabaho ko sa Manila, iba ko yung cellphone noon. Oo. Madaming Ka-text or ka-chat. Ka-chat ganyan. Mm. Tapos nahuli ko may ganyan. Pinagalitan ko. Saktan ko nung una. Hindi naman yun. Eh ano lang yan, natural lang kasi nga nahuli mo nga. Tapos umalis na gano'n, umalis na hindi na bumalik. Nasaktan mo siya ng ano, hindi naman. Hindi, totaling sakit talaga na. Oo. Sinampal ko lang. Naman naman ng lalaki, mahuli mo yung may. Mismo na nahuli mo? Hindi naman sa ato na. Yung ano ba, yung pinapadala siya ng pera-pera ganyan. Ayaw ko nung gano'n na. Kukuha ka ng pera na sa ibang lalaki na. Gano'n, kumukuha ka ng mga kaano-ano. Hindi mo alam kung yun ay may pamilya o wala. Doon sa lalaki na. Tagal na kami wala yun. Agit yung gano'n. Kaya nasampal ko doon. Sinabi niya na ganyan, tapos panay naman ang text nila or chat. Dahil sabi nila ako ng trabaho. Pagbalik ko, ayun. Siyempre, dahil lalaki ba naman tayo, hindi naman yung bugbugin natin yung asawa natin. Sobra-sobra. Sinaktan ko lang, sampal ko yun. Tapos kung gabi, umalis ng gabi. Ayun lang. Umalis na ng gabi, umalis siya. Bakit ka gabi umalis? Siguro para hindi makita? Para hindi ko makita pag alis. Pero andito ka noon? Nandito, tapos nung nasa Manila na siya, akala ko bumalik pa dito, hanggang sa nakita ko sa Facebook na may nakakabayan ng ibang lalaki. Naku. Pinabayaan ko na. Hindi ko na pinansin. Hanggang ngayon. Hanggang wala nang talaga pinaubaya mo na lang sa ibang lalaki yung asawa mo. Hindi naman ako pwede nga maghabol tayo ng. Yun ba ay kasal kayo o hindi? Kasal? Nako. May labang ka doon kuya. Ay, hindi ko na. Pero sa importante sa akin, yung mga anak ko nandito sa akin. Pero ano lang sa ayo, parang hinayaan mo lang talaga. Hindi mo na siya inisurbo ba? Yung kagustuhan niya. Oo. Doon na siya masaya kung talagang doon. Kung saan siya masaya, doon na lang siya. Kung talagang nabibigyan siya ng pera, nandito na siya. Kasi yung mga anak ko nandito sa akin, hindi niya makuha. Pero hindi niya inisip yung mga anak mo, mga anak ninyo, malalaki na. Baka sa pagdating ng araw, kailangan mo ng tulong, lapit sa inyo. Hindi niya naaisip yan. Siyempre, kung alam natin, baka may pamilya na siya doon. Oo. Sa buhay. Basta ayaw ko na bumalik na siya dito sa amin. Sa palagay mo kuya, sa loob ng 6 na taon, may pamilya na kaya yung dati mong asawa? Meron 10 taon na. 10 taon na yun. Oo. 10 taon na pala nung nakalipas. 6 years old yung bunso ko, ngayon 60 na Nung umalis siya dito, ang taon ng bata ay ano pa lang? 6 years old. 6 years old. Tapos ngayon nakalipas ay 16 na. 16. Di ibig sabihin 10 years ang nakalipas. 10 years lang wala dito sa. Ayun. Kaya siguro yung sa kanyang pag-alis, sa kanyang mga nakachat, ay siguro yung pagkakataon na umalis siya dito para magsama sila. Hindi natin alam kasi nga silang nakaalam kung ano yung sitwasyon. Kaya ang ating palagay hula-hula na lang. Pero hindi mo namin si kuya, yung asawa mo.
Hindi, sa katagalan na. Sa bagay, 10 taon ba naman? 10 taon. Yung sarili ko, focus ko sa mga anak. Mm. Hindi na ako nag-asawa. Inisip ko, pag nag-asawa ko, baka pag-alis ko, yung mga anak ko, ikakuha ko ng ibang babae, tapos, Yung ano ba, yung mag-away-away lang sila. yun ang iniisip ko. Oo. Karamihan kasi sa mga ganyan ngayon na iniiwan ng Maganda yung pakikitungo. Pag nandito, bala ko pag-alis ko pala. mag-away-away sila or sisiraan lang. Yung mga ganyan. Kaya okay na lang mapalaki ko yung mga anak. Okay na sa akin. Yun. Makapag-aaral sila, okay na yun sa akin. Mm-mm. Kuya, ako nga pala si Kalingapos sa Team Kalingap. Mayroon ka bang nabalita na ang pangalan ni Bal Santos Matubang Ay, ano ko na rin sa sa YouTube or sa Facebook? sa Facebook. Kaso wala kaya yung cellphone nalaglag doon. Trabaho kami nung isang araw yung cellphone ko naulog doon sa sira. Pagbilan ko muna ng Pag halimbawa kuya, yung ma-search mo yung pangalan na Bal Santos Matubang, yun po ang aming founder sa Team Kalingap. Siya po yung naghahanap ng mga dapat na tulungan na sa kahirapan ay palagay ni kuya ay karapat dapat. Yun po ay pumupunta po siya sa lugar kung saan at naghatid din ng tulong. Meron ka bang panawagan kuya sa Team Kalingap kung halimbawa mapanood dito? Kung ano yung kahilingan mo sa kanila? Ano ang maitulong namin bilang Kalingap partner? sa akin lang. Kung halimbawa sarili ko sa palarin na matulungan, ang ko lang kahit hindi na tumayo, yung bahay kaya kong gawin yan Yung matapos lang yung ko, kahit hanggang kahit di baka college lang. Okay. Yung anak mo sa pag-aaral. Alin doon? Yung panganay, pangalawa, pangatlo, pangapat? Kahit siya na lang. Malapit na yung third year na yan. Itong panganay mo. Tapos yung isa ko kasi, nandyan kay ante, tinutulungan din yan. May scholarship kasi dyan kay Sudating Kagawad Baga. Oo. Yun. Maintain niya yung grade niya, kaya scholarship siya ni Kagawad Ribaya dati. Ayun. Nandyan naman yung kay ante. Katulong dyan sa tindahan. Yung tindahan niya dyan. Ay, dyan sa labas? Okay. Ang mo lang, ang ililapit mo lang kay Kuya Bal, yung panganay mo. Yung kasi na yan, third year. Third year. Malapit na fourth year. Anong kurso pa lang kinukuha ni ate? Yung yung parang related dun sa, parang HRM baga. Sa pagluluto, Ayun ang course niyan. Yung HRM. Parang HRM. Hotel, restaurant, and basta mga ganyan. Kalimutan ko sa kanya Yung HRM, ano ba yung HRM? Hotel Management and Restaurant. Oo, Hotel Restaurant Management. Ayun. Malapit na rin, Sa susunod na taon, mag-fourth year na. Graduating na pala. Siyempre maraming maraming mga kailangan sa sa school. Yung isa sa mga activities. Kaka-graduate lang yung grade 12. Pinapapasok ko, ayaw din pumasok. Mahirap naman pilitin. Yung lalaki? Yung lalaki. Ay walang hilig na mag-aral or hindi lang nagkataon lang siguro na tinatamad. Pero yung isang taon, ayaw Ayaw. Ayaw niya talaga. Palibasa yung grade niya nung isang taon doon sa 4 bababa, kaya ayaw. Siguro na Kaya tinatamad na mag-aaral, Kaya ang ko lang, makatapos lang sila. Kahit sino man, kahit sinong ama. Pag may trabaho na sila, Oo. Pag may trabaho na matutulungan, ayos na yung bahay, pwede nang palaki-laki. Kahit sinong ama na gusto makatapos yung anak para sa kanilang kinabukasan. Ang kailangan diyan ay edukasyon. Dahil yung edukasyon, dala nila yan Kung tayo, dala pa rin nila yan. Yun po ang tinatawag na yung kayamanan ng iba ay
hindi po pwede mapunta sa iyo kapag ikaw ay nakatapos. Yun po ay kailangan para sa iyo yan. Kailangan magtiyaga, magtiis kung anong hirap. Pero sa nakikita ko kay kay Kuya ay ka naman, kumbaga ay matulungin sa mga anak, hindi pabaya. Sa mga anak, hindi ako siya pabaya. So paano po, Kuya, kung halimbawa mayroong makapanood sa atin sa ating video na ito, kung halimbawa man mayroon silang gustong itulong, dadalhin po namin, ibalik po namin kung ano yung ipamahagi nila na tulong para sa inyo. Ganun lang po ang programa ng Team Kalingap. Kung ano yung kailangan nila na basta kailangan na ibigay, andun kami. Andyan po lahat kung ano yung kailangan. Basta sa mga kapanood nito, pwede rin tumulong yung mga viewers natin, yung mga solid viewers. Ganun lang po, Kuya, na sa sunod na uli na pagkita-kita natin, halimbawa na mayroong magpaabot ng tulong sa inyo, babalik kami dito. Sige po. Salamat, Kuya. Sige. So ayan po mga kalingap, mga kapatid, at mayroon pa tayong uli pupuntahan dito uli. At sa sunod na punta natin, maraming salamat po kay Kuya sa patuloy niyang pagsuporta sa kanyang mga anak. And 4 ang anak niya at iniwan lang ng asawa. Suma kabilang bahay. Suma kabilang kwarto. Kabilang kwarto. Siguro aircon yun. Walang aircon. Audio Jungle.